Hello, welcome to 5th Generation Hobby Shop. Shoutout po kay Sir Pepot. Sir Pepot, shoutout po sa inyo dyan, sir. Welcome to 5th Generation Hobby Shop. Ito na po ang inyong unit, the Crossman Phantom P10 airgun pistol using 4.5mm steel BBs. Okay. So, bali ang bala po nito ay steel BBs. Solid po talaga ang Phantom, no? Kaya nagustuhan ko rin tong unit na to kasi talagang malakas. Okay, so sa mga hindi pa po nakakaalam, the Crossman Phantom ay gumagamit ng steel BBs or yung bala niya ay steel BBs. Ito po yung steel BBs yan. Yan yung sample. Yan. Dumidikit po yan sa magnet. This is 4.5mm. Yung diameter ng steel BBs ay diameter ng bala ay 4.5mm. Okay? Sa airsoft kasi yun po yung 6mm. Yan, hindi dumidikit yan sa magnet kasi plastic yan eh. Yan, sa airsoft, 'di ba? Okay, but this one is using 4.5mm steel BBs. Okay, so ito po unit ni Sir Pepot. Buksan na natin. Kansilyado pa po yan. Okay. So, ano po yung mga kasama nito? Ito po, sir, meron siyang kasamang Crossman target. Crossman target paper. 5 piraso po na Crossman target. Crossman target, 5 piraso. And instruction manual, owner's manual. Ayan. And then, meron na rin Copperhead steel BBs na kasama. Ayan, 200 shots. Copperhead steel BBs. And also, comes with CO2. And eye protection in CO2. May kasama na po siya. So, bali gagamitin nyo na lang po siya. Okay, so ito magagamit nyo rin po itong eye protection talaga dahil steel BBs yan. Bumabanda po yung bala. Okay? So, this is the Crossman Phantom. Ayan. Ayan. Yung slide niya ay plastic. So, siguro naman napanood nyo yung previous video namin nito. So, plastic lang siya. Hindi gumagana yung slide. This is non-blowback. Okay? Non-blowback po. Dito yung CO2. Ayan. So, ang maintenance po nito, sir, every time maglo-load kayo ng CO2, lagyan nun ng silicone oil, okay? Bibigyan ko na po kayo ng free na silicone oil. Ito po yung silicone oil, sir, na isasama ko na sa unit. Bali, paglalagyan nyo ng CO2, yung unit, lagyan nyo muna ng oil tong sa may puncture valve nya. Ito, yan. Lagyan nyo po yan ng oil. Konti lang. Yan. Para, pag nilagay nyo yung CO2, okay, lagyan natin ng CO2. Okay, lagyan natin ng CO2. Sige, lagyan na muna natin ng CO2. Tapos, hihigpitan natin. Ito yung panghigpit, ano. So, kailangan mabilis po kayo ditong pumihit, sir, no. Tapos, pigilan nyo po yung CO2 para hindi umikot. Yan. Yun. Okay. So, once na nailagay nyo na dyan at nabutas na po yan, hindi nyo na pwedeng tanggalin yan. Kasi pag tinanggal nyo po yan,
sisingaw. Sayang yung CO2. Sisingaw na po yun. Kasi may butas na po yan eh. Ganito po yan. So, bali, yan, wala pang butas yan. Ngayon, pag nilagay nyo dyan at tinigpitan nyo, mabubutas na po yan, yung part na yan. So, pag tinanggal nyo at may laman pa, sisingaw na yung CO2. Sayang. Okay? Yan, lagay natin yung cover. And then, ito yung safety yan. Fire, F para sa fire, then S para sa safety. Okay. Then, magazine. Load tayo ng bala. 20 rounder po yan, sir. Pero mas maganda 10 lang lagay mo, sir. Para yung spring hindi batak. I mean, yung spring hindi compress. No? Tapos, sa paglo-load ng ng BBs, bali po, eto, spring, pwede nyong isagad sa dulo. Yan, pwede nyong isagad to sa dulo. Yan. Tapos, maglalak siya, no? Tapos, up. Dito nyo naman ilalagay yung BBs. So, lagyan lang natin ng 10. 5. Yan, 10. Tapos, pigilan nyo po dito, sir, no? Yung butas, yung entry. Pigilan nyo po kasi baka tumalsik yung BBs yan. Tapos, ito, push nyo lang sa taas. Yan. Babalik na yung spring. Yan. Pipigilan nyo para hindi lumabas yung BBs. Kasi pag hindi nyo pinigilan at tinanggal nyo yung lock, tutulak niya matatalsikan yung bala. Okay? So, hindi ko lang siya makronograph, sir, dahil nagka-problema yung aking chronograph tester. Ngayon, itetest na lang natin siya dun sa usual natin na ginagamit yung bote. Okay? So, ayan. So, pag lalagay mo naman, ngayon, sir, pag ito palang CO2, pag nilagay mo, kailangan, sir, tanggalin mo within 24 hours, kailangan release mo na lang. Para hindi siya maghahanap ng labasan. Kasi pag in-stack mo siya ng matagal dyan, yan, in-stack mo siya ng matagal dyan, tapos marami pang lamang CO2, maghahanap yun ng labasan, so doon nagkakaroon ng leak. So, pag nilagay mo, gamitin mo din, tanggalin mo na lang. Yan. Okay. O, pasok lang natin yung mag, dahan-dahan lang, then lock. Okay, so ngayon, itetest natin, sir. Doon sa bote, meron ako ditong dalawang bote, doon natin itetest. So, okay, Sir Pipot, dito natin itetest. So, bali dito natin itetest yung Crossman. Tetest natin dito kung I'm sure naman kayang-kaya niya tong basagin. Kasi malakas talaga ang Crossman, solid talaga yan. Kaya gusto ko rin yung unit na yan, okay? Layo lang tayo. Okay. So, ayan. Sir Pipot. Sir Pipot. Ito na po ang inyong unit. This is the Crossman Phantom P10. Yan. Okay, testing. Okay, make sure na meron kayong iPro dito, sir, no? Gamit kayo ng iPro. So, teka lang, kukunin ko muna yung aking iPro. Okay, ito na, sir. Testing na tayo, no? Ng inyong Crossman, yan. Phantom P10. Ayan. So, again, hindi na po siya kinakasa. Paglagay ng CO2, lagay ng mag. Ready to fire na po siya. Okay? So, naka-save. Naka-shape pa siya. Naka-save. So, lagay natin sa fire. Ayan. Okay. So, tingnan nyo po yung ating target. Ayos lang natin para kitang-kita. Yan. Okay. Firing. Grabe. Grabe lakas. Isa pa. Wow. So, isang putok lang. Tingnan nyo naman yung target natin. Wasak na wasak. No? So, yun. At talagang basag, oh.
Ang lakas, grabe. Ayan. So, hindi ko na uubusin yung bala, sir. Ang nilagay ko, 10 eh. Oh, so, wala tayong babarilin eh. Ayan, so Sir Pipot, thank you sir for choosing 5th generation of Bishop. This is your Crossman Phantom P10. Ayan, napakaganda. Kitang-kita nyo naman yung target. Talagang wasak ko. Isang putok lang. Nawasak na yung bote. Okay, napakalakas niya talaga. Okay, again, this is the Crossman Phantom. Sa mga interested po, check nyo na lang po yung contact information sa comment section. Okay? So, thank you Sir Pipot for choosing 5th generation Navi Shop. If you have more question, message lang sa aming page, 5th generation Navi Shop. Thank you sir and have a nice day.